It's me again, Madam KJ! Dahil nga no May 29 ay birthday ni Ate Irish at nag-alay ng bulaklak kay Mama Mary at nagsimba kaming buong pamilya. Okay na yon at sapat na yon. Pero dahil dito ay naisipan ko lang din na magbili ng cake. Ayan, at dinalawa ko na yung cake para kay Miracle at kay Christian din. Share na sila doon kasi wala silang cake ng birthday nila na may pangalan. At saka si Irish, ayan, teenager na si Ate Irish, 13 years old na. At 5 years old naman si Christian at saka 6 years old naman si Miracle. Pinalagyan ko na yan para may remembrance lang. Kasi ang balak talaga namin ay sabay-sabayin talaga ng May 29 kasi para isahan na lang kasi tulad nga na sinabi ko dati, hindi naman kami maghahanda talaga na ng bongga kasi nag-asikaso na kami sa simbahan. Ayan, nag-alay na lang siya ng bulaklak kay Mama Mary at alam kong sapat na yon. At bumili rin ako ng 2 bilaong pansit extra large. Grabe. Pero syempre dahil nga malalaki ang aking mga pamangkin at marami akong pamangkin ay siguradong yan ay taob din. O, diba? At ang aking anak pa, Diyos ko, napakagaling kumain. Pero sobrang dami po niyan at marami rin namang naipamigay din sa iba pa. At meron din namang kaunti ang bisita. Ayan, kahit sikip sa aming mansyon ay talaga namang nagkasama-sama kami kahit ilan lang kami. At side lang ng biyanan ko at saka ang aking 2 kaibigan ay pumunta. Talaga masasabi nila, wala na daw sila mapesuan dahil marami na nga ako isda. Hindi nyo ba alam, mansyon ng bahay namin. Mansyon ng mga isda. May kaunting bahay lang yung puro isda na, di ba? Ayan yun na, patanggal stress ko lang yan. Pero, pag ako'y umaalis, ako'y na-stress kasi hindi ko alam paano magpapakain ng isda at sino magpapakain. Ayan. Ayan nga, talagang nagpakanta ako ng happy birthday dyan at talagang na-enjoy naman ng aking mga anak kahit papano ang simpleng handa. Ayan, sabi ko kay Irish, hawakan niya yung cake at mag-wish at mag-blow. Pero tignan niyo naman ang nangyari dyan. Dahil nga mag-blow siya, excited naman yung aking bunso. Si Christian, imbis na blow ni ate, binlow naman ang bunso ko. Talaga naman, at akala niya sila sabay. Hindi niya alam ay talagang sabay sila ni Ate Miracle niya mag-blow. Ayan na nga, talaga namang yun. Nagulat yung birthday. Ayan. O, diba? May mga funny din talaga nangyayari sa mga ganitong sitwasyon na talaga. Syempre, di naman pwedeng ulitin. Hindi ulitin. Kasi nga, kailangan mag-wish at mag-blow ni ate. Alam nyo ba, ang ibig sabihin daw ng pag-blow ng cake ay tuwing magbe-birthday ay yun yung panibagong buhay. Ayun. Kaya, di ba, pag pinatay mo siya, tapos, may panibagong buhay ka na ulit na gagampanan. Magano ba yun? O baka mali ako. Basta yun. Okay, o, diba? Basta kayo na ang mag-correct sa akin. Basta kaya daw nagbo-blow ay kasi nga para sa panibagong bukas. Yun. Okay, dahil sila naman 2 maliit, ayan, sila naman ang magbo-blow. At nung oras na lang siya ang magbo-blow, ay talagang siya naman ang pinakahuling mag-blow. Dahil ang bilis-bilis niya nung una, o diba? Ang saya lang sa pakiramdam na talaga naman kahit papano ay napaparanas natin yung hindi natin naranasan noon. Kasi talaga naman dati ay never naman kaming nagkaroon ng cake sa probinsya pag may birthday na ganyan. Kasi isa pa, wala naman din talaga niluluto ng ganyan. Ayan may mga patipaklong pa yung anak ko. At ito naman ang anak kong independente. Independent talaga ay sariling kusa na yan. Kukuha ng pagkain, kakain ng sarili. Ayan, napaka ko doon sa anak kong to. Ayan, at talagang dumating yung aking 2 kaibigan dyan. Ayan. At yung kanilang pamilya. Kaya thank you kahit papano ay nagkaroon naman ng bisita yung aking anak. O, diba? At yung aking pwesto ay talagang limited edition. Kasi nga si tatay po ay nandito sa amin ay naglagay ng folding bed kasi ayaw na niyang umakyat sa 2nd floor. Kaya dyan na lang siya natutulog sa baba.